Public service is always having a big goal, a big dream for the country. Ang gusto ko talaga maging first world ang Pilipinas. No? Alam ko marami pa tayong kailangan gawin para umabot doon. Pinanganak ako ng March 9, 1991 dito sa Makati. Pero yung magulang ko po ay galing sa Cebu. 5 po kaming magkakapatid, puro lalaki. Pangalawa po ako doon. So para kaming basketball team. Meron pang coach, yung tatay ko. Meron pang muse, yung mom ko. Bumabalik ako lagi sa Cebu dahil yun po talaga yung parang home ng, siguro, ng mga Clavano. Doon talaga kami lumaki. Dito naman sa Manila, nag-aaral ako sa Southridge, sa Alabang. Tapos, nag-Ateneo po ako for college at law school na rin. Tapos, nung nag-graduate ako, nagtrabaho agad ako sa gobyerno. Nag-Office of the Solicitor General kaagad ako bilang abogado doon. And then, after that, dito na po ako sa Department of Justice. Yun, medyo mabigat yung naging pressure ko dahil, syempre, ang taas ng tingin ng pamilya ko sa mga abogado. And I'm sure, ganoon naman talaga siguro dahil napakahirap ng law school, no? Kasi ang vision ko talaga na mas okay ang department pag alis ko, no? Ang siguro fear ko ay tapos na ako dito sa position ko dahil may term naman ako, 'di ba? At wala akong nagawang na parang pinalakas ko ang DOJ. Parang parehas lang or nakakasama pa ako dito sa department. Ang gusto ko, may na-contribute ako na maganda dito para yung next na papalit sa akin dito, meron ng progress, 'di ba? Syempre winning moment na rin siya, no? In that na nalagay ako sa position na to. Pero alam ko talaga na ang pinaka-winning moment ay makikita natin sa dulo na. Kung mag-look back tayo sa ginawa natin dito sa department after hopefully 6 years, no? Aabot kami ng 6 years dito. Yun yung pinaka-winning moment. Marami nang nagko-congratulate sa akin nung time na yon. Pero sabi ko, huwag ka muna mag-congratulate sa akin. Wala pa nga di ba? Hindi pa natin alam kung ano yung makakontribute ko sa department. So, ang gusto ko naman, yung trabaho ko ang magsasalita. Yun na lang din ang magiging resume ko, yung nagawa ko na. Siyempre, may mga araw na wala ka talagang tulog kasi tuloy-tuloy ang trabaho. Merong mga issue na hindi mo talaga maiwasan na lalabas ng midnight, mga madaling araw, di ba? So, yung media naman hindi natutulog din. Diba? And yung mga issue kasi na ito, mahalagang ipaliwanag yan sa publiko dahil ang hindi natin gusto, yung iba yung tingin ng mga tao sa mga issues natin na sasabihin ng tao, wala namang ginawa ang gobyerno. Pero sa totoo lang, meron kaming ginawa, hindi lang namin napaliwanag. So as spokesperson dito sa department, yun ang trabaho ko na lahat ng developments namin, kailangan talaga ilabas. Kailangan ipaliwanag sa publiko, sa mga tao, no? Para alam ng tao na nagtatrabaho talaga kami dito at sila din, magiging secure sila na, okay, at least yung gobyerno gumalaw na. Ako si Assistant Secretary Mico Clavano ng Department of Justice, your public servant.